Po, ito naman tayo sa isang kabuktutan, kabulukan ng DPWH. So bago ang lahat yan, ako po si Toto Bunyog Kausing, engineer na doktor pa. Dating abogado at natanggalan ng lisensya dahil sa pakikipaglaban sa korupsyon. Ang aking pakipaglaban sa korupsyon ay ginawa ko sa pamamagitan ng paggawa ng reklamong plunder laban sa mga magnanakaw na congressman sa aming bayan sa Coronadal sa South Cotabato. Ang pangalan niya ay si Dinan Ledesma Hernandez. Kasabot niya ang kanyang kapatid na may-ari ng mall sa amin na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. At kasabot din niya yung Regional Director ng DSWD Region 12 na si Bay Zorahaida Tanggultaha. Kasabwat niya rin ang accountant ni Taha na si Rohaifa Kalandaba. Kasama niya rin dyan sa kanyang korupsyon sa sindikato nila ang Bids and Awards Committee Chairman na si Jackie Lau. Tapos, isang lalaki ito, hindi ito babae. Tapos, kasama rin ang membro ng BAC na si assistant, si tawag nito si Emerita Q. Dizon at kasama rin yung kanilang third member or alternate member na si Muhammad Fayez Zarip. Kinasuhan ko rin dyan yung mga director or incorporator stockholders ng Takurong Fitmart na yung mall na nagbenta. Akalain mo, yung pack ng pagkain na sinupply sa mga bakwit na Marawi, mga Maranao, nung kasagsagan ng gera ng 2017, nung ginira ni Digong ang mga mauti terrorist, ay nagbigay sila ng mga pagkain para sa mga bakwit. Ang isang pakete ng pagkain ay pinresyuhan nila ng 515 pesos and 40 centavos. Pero nung ako bumili mula sa Takurong Fitmart din, yung katulad na items ay 270 pesos and 50 centavos lang. Wala pa yung tuyo na nang binili ko sa Takurong Public Market ay mga 48 pesos lamang ang kalahating kilo. So with that, sinampahan ko sila ng plunder, pero bago ko final ang plunder noong January 31, 2019, ay pinablis ko muna sa Facebook ko noong January 19, 2019. Mali daw yun, bawal daw yun. Anyway, it doesn't matter kung mali ko yun. Ay tatanggapin ko mali ko yun. Ang sa aking katwiran doon ay press freedom. Kasi freedom of expression. At yan po yung matters of public interest. Nakuha lang ako kasi ang desisyon ng Supreme Court, hindi daw pwede pagsamahin sa dalawang katawan ng abogado ang pag-exercise ng press freedom at saka pagiging abogado. At kailangan daw pag maging abogado ka, hindi ka gagawa ng ganun. At dapat daw sa korte ka lang. Well, that's the decision of the Supreme Court. So, ito naman ngayon ang pagsundan natin. Ito naman po ang katarantaduhan naman na ginawa ng ating mga tauhan o mga opisyal diyan sa DPWH. Niloloko talaga tayo ng DPWH. Akalain mo bago ako magkwento diyan ay ano muna, siguro ano muna tayo, no? Ipakita ko muna yung tinatawag na nakakuha tayo po ng detalye na ito ang totoo. Totoong totoo. Ang nakuha po natin po ay yung video ng dashcam ng dump truck na nahulog. Yan po ang anuhin natin. So, alin ang video i-akit ko ngayon, ipa-play ko, ulit-ulit kong i-play, tapos i-analysahin natin. Ang nangyari ba dito, ito po yung sistema na ang yumari sa span na yon ng tulay ay tinatawag ko sa physics na frequency. Ang frequency kasi po ganito. Imaginein mo po yung duyan o di kaya swing sa park
nakasakay ka sa swing, nakapatong paa mo. Tapos gusto mo gaganon-ganon ang swing. So ang gagawin mo, itutulak mo ng paa mong swing, unti-unti, aangat hanggat sa aabot yan, ganon. Ang ibig sabihin, tanong ko, kailan ba aangat ang swing? Aangat lang ang swing kung hindi mo siya kontrahin. Halimbawa, pag tulak mo ng paa mo sa swing, pag tinulak mo ng paa mo papunta sa harap mo, ay babalik ka agad yan. Pagbalik, huwag mong kontrahin. Bagkus pagbalik naman ng swing, tulak mo rin ulit pataas, papunta doon. So, tina-timing mo ngayon ang pagtulak mo ng swing sa pagbigay mo ng puwersa sa timing ng swing. So, yung timing ng swing, tinatawag po yun na frequency. Frequent. How frequent the swing occurred, how many times it swings back and forth in 1 minute, yan ang sukatan dyan. Or in 1 second. So 1 second, once. 1, 2, ganon. So ngayon, pabilisan mo, 1 to sa isang second, pwede mag 1 to, at pwede mabilisan, at umakyat pataas, maging maximum, maging tudo ang puwersa. Okay, yan po ay kinikwento ko para ma-explain ko sa inyo ang dahilan ng pagkabagsak, pagkaguho ng span ng tulay sa Kabagan, Santa Maria Bridge sa Isabela ay dahil po sa frequency. Okay, kung dahil naman sa frequency, ang ibig sabihin po, ito po yung mga technical na bagay na nangyari na rin sa isang hanging bridge sa abroad na kusa na lang na dahil lang sa hangin, kusa na lang na bumigay at nahulog. Ito po kasi pag pumantay po ang maximum absorption ng force, ng puwersa ay delikado. So ngayon, ang nangyari dito ay nung paparating pa lang ang dump truck, ang nangyari, hindi pa papalapit ng dump truck, saka gumuho. Hindi pa nakapatong ang dump truck, gumuho na. Yan po ang totoong nangyari. So bakit naman ganun? Hindi pa nakapatong ang dump truck, ay gumuho ng yung span na yon. Ang ibig na sabihin po, yung pinapaliwanag ko sa inyo na yung swing, nag-maximum na swing, yun din maximum din ang force application na dulot ng paggalaw-galaw ng tulay. Ibig sabihin, nagsiswing-swing na hindi makita sa mata. Gumagalaw pa ang tulay, gumaganon-ganon yun. Pero kung titingnan mo sa mata mo, hindi mo siya makikita. Pero at least, habang gumagalaw-galaw siya, ay iyon din po, gumagalaw-galaw ang parte ng tulay na yun na mayroong span doon. So dahil doon, na-absorb niya maximum at nung maximum na absorb niya ay nahulog sa bigla. May pumapatong lamang kasi ang tulay. Ganito ang sahig ng tulay. Pumapatong lang yan dito sa kabila. Magkabila ang patungan ng poste. Ang poste na yan, tawag namin pier kasi malaki yan. O ito na lang gawin kong poste. O. Pumapatong yan dyan. Yan. So, ibig sabihin, ang dugtungan ay masikip. So, kung magaganon-ganon siya at mag-bend siya pababa, lumuwag, kaya nahulog. Tapos, ang naging problema pa dyan, yung pagluwag niya, yung connector ng tie rod na nagbibitbit o nagbibitbit ng sahig na nakakabit naman yun ng tie rod, nakakabit sa arko, ay mahina yung connector. So, ibig sabihin, iyon sana ang connector ang nakakaligtas. Kaya lang, ang nangyari ay talagang hindi po alam ng may depekto ang paggagawa, hindi pinag-aralan ng gumawa ang tinatawag na frequency. Bawat bagay po sa mundo, baso man, inom ako tubig, may sariling frequency yan. Parang lindol, may sarili. Ngayon, mayroong building po na matutumba dahil sa lindol kahit kukunti lang lindol. Bakit natutumba kahit makunti lang lindol? Sapagkat po, nag-timing ang frequency ng building, timing sa paggalaw ng lindol. So kung paggalaw ng lindol ay timing, ay matutumba siya.
Pero kung hindi naka-timing ang nature ng building, halimbawa, babalik ang building, kagalaw-galaw, pagbalik, diyan sa kapalang titira papunta ron ang lindol, hindi na ngayon siya matutumba kasi kinukontra niya ang lindol, pakontra sa lindol. Pero kung paayon sa lindol, halimbawa, ganun ang building, tapos ang lindol, ang tulak ng lindol, pagbalik niya, tulak ang lindol, wasak yun. Ganun po ang tinatawag na frequency. Okay? Sa physics lang yan napapag-aralan. So, paliwanag ko kanina, ay yung tulay, ay yung duyan. So, nagduyan-duyan siya na hindi nakita sa mata at hanggat sa nabagsak at na maximum yung puwersa na na-apply. So, tingnan niyo ngayon yung yung dashcam ng dump truck. Ito po yung dashcam ng dump truck. Buti naman at in-upload. Ang nag-upload si R/Pinoy. So, tinatawag niya dito ay clip ng Santa Maria Bridge, Kabagan Bridge na collapse. At ito po yung nakuha sa dashcam ng dump truck. O, ito. Nakita na niyo, i-play ko na po. Kaya lang hindi ko mapalaki Ayan. Ulitin ko. O, i-play ko ha. O, tingnan nyo, yan ang tulay, madilim. Ibig sabihin, gabi dumaan ang dump truck. Gabi dumaan ang dump truck. Ganun po yun. Okay? So, gabi siya dumaan, kita mo gabi, tapos makikita mo may ilaw-ilaw pang daan ko ng tulay. Ang ganda nga ng ilaw, tingnan So, nainganyo siguro sa ilaw-ilaw ang dump truck driver, kaya dinaan niya dyan. At pinapasok din siya ng flagman. So, ito na ngayon. I-play na natin, ha? O, yan. Papasok pa lang. Parating pa lang ang dump truck. Tingnan mo, ilang span na dinaanan niya. Span na yan. O, inubos yung span yan. Pagtapos, parating siya sa isang span. O, sige, pag parating sa isang span, hanggat sa pagano dyan, saka nakita na nahulog ang tulay. Yan! Ibig sabihin, walang overloading na nangyari. Ha? Ulitin natin, i-replay natin. Ang dashcam ng tulay yung dump truck yan, ha? Nakailang dinaanan na span. Wala man lang nasira. Tuloy-tuloy siya. Hanggat sa tuloy-tuloy, papunta ron, pagkatapos, yung hindi pa siya nakapasok, kaya hindi nakapreno ang dump truck. Yan ang pinaka-problema doon. Hindi nakapreno ang dump truck. So, kung hindi nakapreno ang dump truck, nahulog din siya. So, nakita niyo na kung ano ang kwan? Magbasa-basa muna ako dito. Dr. Toto, Kausin, nakita ko manipis yung sahig ng tulay. Kitang-kita sa drone shots. Hindi po manipis ang sahig po. Ang sahig po niyan ay ganito po. Sahig, may semento, may asfalto. Manipis lang yan. Tapos yan po ay nakapatong sa malaking mga bakal sa ilalim. Bago yon pinatong sa tulay. Kaya wala akong problema sa sahig. Ang sahig po matibay po. Ang hindi matibay po, na lumalabas doon, yung dalawang mali dyan. Hindi kinonsidera ng engineer, ng mga nag-construct, na may tinatawag na frequency. Ang frequency na parang duyan po yan. Halimbawa, duyan. Sasakay ka sa duyan. Tapos, o di kaya swing na lang, swing. Sasakay ka sa swing, patong ka sa upuan ng swing. Tapos, itulak ng paa mo, pataas, pak. Hina yan. Tapos, babalik. Hayaan mo lang bumalik. Tapos, pagbalik niya, pababa naman ulit, tulak mo ulit hanggat sa tumaas. Ngayon, iyan po, pag naka-timing ang frequency ng puwersa kaysa bagay, ay magkaroon ng maximum na pagtanggap ng puwersa o ng lakas. Maximum absorption of force. Ngayon, halimbawa, ikumpara mo naman sa duyan o sa swing na binira mo pataas sa paharap ng paa mo, so umalsa siya, pagbalik, binira mo uli, ibig sabihin, kinontra mo, hindi yan aangat ang swing. Hanggang dyan lang yan. Hindi yan aangat na ang taas. Ganon po yon ang frequency. Ngayon, lahat po ng bagay, kahit po simento, kahit bahay, ay may frequency.
Lahat ng bagay may kani-kanyang frequency yan. Ngayon, makikita mo po marami pong nabalitaan ninyo na mga building na gumuho dahil sa kahit hindi naman kasing lakas ang lindol. Ang nangyari po, kasi pag ang bahay ito, halimbawa building, tapos ang lindol, gaganon-ganon ang galaw. So ngayon, pag tulak ng lindol, ng pwersa ng lindol pag ganon, gaganon nga ng building. So, ngayon kung ang frequency ng building ay mas mabilis, babalik ka agad. So, pumupunta pa lang doon ang pwersa ng lindol, bumabalik sa kagad, so hindi siya matutumba. Pero kung sumasabay, tulak ng lindol, pak, sasabay ang building, tapos babalik ang lindol, sasabay din ang building balik, tulak ulit ang building, sasabay lindol, hanggat sa matutumba yon. Ganun po. I hope so na intindihan yung paliwanag ko. Yan po ang paliwanag ko, yan po ang tinatawag sa frequency na nature or natural science na nalaman ko yun po sa physics. Doon ko na napag-aralan sa physics. So, nag-enroll ako ng higher physics sa Mindanao State University bilang isang scholar. Okay, magbabasa muna ako tapos ipatugtog ulit. I-play ko ulit. So, Joseph Adams, minsan kinakalawang. Hindi, bago pa ito Joseph Adams ang tulay. Bagong gawa pa to sa panahon ni BBM. So, hindi pa po, wala pang kalawang yan. Bagong-bago pa. First pa lang to, binuksan lang po February 1 pa lang binuksan sa publiko. So, hindi pa siya. Tapos February 27 na bumagsak. Sabi naman ni Ray Boy Baron, garapalang korupsyon na sa gobyerno. Okay, ang isa naman pala, bago ako magpupunta, ang pangkontra sana doon sa frequency na tumama, siyempre hindi mo ma-compute yan. Ang hirap i-compute yan kasi wala kang determinants, wala kang makina para malaman mo kung ano ang frequency ng pag pinaghalo mo na ang sahig saka sa bakal, magkakaiba-iba yung frequency niyan. So ano gagawin? Kaya in the event na matanggal siya sa kanyang pier, ibig sabihin pier, yung poste sa magkabilaan, pag matanggal ang tulay dyan, so kailangan ang humahatak, nakalambitin siya sa tie rod, dapat ang koneksyon ng tie rod sa sahig ay dapat matibay din. So nakita natin yung naguho, lumalabas po na yung tie rod ay matibay. Pero yung nagko-connect sa tie rod sa kaysa sahig ay hindi matibay ang pagka-connect. So yan po ang nangyari. So kung yan ang nangyari, wala tayong magagawa. Talagang babagsak. So ibig sabihin, kung matibay lamang ang connection, ang connector ng tie rod kaysa sahig ng tulay, ay hindi sana na bumagsak yan. Kasi nga, although kahit lumabas siya sa pier, dahil po sa frequency, ay hindi po siya masisira. So ito, titingnan natin. Ang isang masisisi natin ito si Manuel Bunuan, DPW Secretary, tsaka si Bong Revilla, kasi siya po ang chairman ng Public Works Committee. Okay? Ito, titingnan natin. Ipakita ko sa inyo yung tulay. Mamaya na natin yan. Ibalik ko lang ito mamaya. Ito muna tayo. Ipakita ko po sa inyo ang larawan na kuha ng close-up ng tulay. Ng arko ng tulay at saka yung sahig ng tulay. Yan po. Ay, di ba nakita nyo yung tulay? Palakihin natin. Kita nyo ang tie rod? Ang tie rod, wala malang naputol sa mga tie rod. Walang naputol sa mga tie rod. Ibig sabihin po, matibay ang tie rod. So nakita nyo naman, natanggal ang tie rod doon sa sahig. Ibig sabihin, ay hindi maganda ang konektor na ginawa nila. Kaya natanggal na kagad. Kita mong konektor mukhang maliit lang, manipis.
Oh, yan ang kuha natin ngayon. Sa ngayon nakita natin sa dashcam ng dump truck ay nandito pa lamang ang dump truck sa kabilang span, hindi pa siya pumatong dito, ay bumagsak na siya. So yan po ang katotohanan na nangyari. Pero dahil sabi hindi na nakapreno ang driver, dito na napunta yung dashcam, napunta yung dump truck. So yan po, at least siguro sa tingin ko naintindihan nyo. Ibalik natin uli po yung para sa mga huling nanonood, ibalik ko po ngayon yung dashcam ng dump truck. Ayan ang dashcam ng dump truck. Yan dashcam ng dump truck, makikita po dyan, bago pa lang makatapak ang dump truck sa gumuho, ay hindi pa siya nakapatong doon sa gumuhong span, ay gumuho na. Tingnan mo. Yan. Yan. Narinig pang kwentuhan ng driver, sigurado may kasama siya. Diretso pa sa isang span. Tingnan mo. Unahan ng dump truck yan, nakalagay. Ngayon, pagpapalapit, saka palang nahulog ang span. Ulitin natin para makita nyo. Yan. So, ibig sabihin, mali ang DPW's pagsabi ng overloading. Wala pa nga, hindi pa nga nakapatong, gumuho na So, hindi overloading. Walang kasalanan ng truck dito. Yan. Yan. So, nakita nyo na? I hope so, nakita nyo na. So, magbasa ko ng inyong comment, ha? Si Hala, sabi ni D. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Si Kaka, Lustria, the cable used hindi po cabling ginamit nila po, tie rod. Wala pong diferensya sa tie rod po, Ma'am Lustria. Ang diferensya po ay ang connector. Galing po sa tie rod kasi ang tie rod hindi po naputol. So tie rod, nagko-connect sa sahig, ang connector simula sa tie rod sa sahig natanggal. So ibig sabihin nahulog, kumalas ang tulay, ang sahig ng tulay sa tie rod. Yan po nangyari. Si Imordival, good morning. Watching. Teresita sa Palaran, basta bil ni Duterte. Hindi po lang po si Duterte. Kasama po sa kabuluktutan po ni BBM. Ang last touch po kung sa basketball pa, si BBM ang buntunan ng sisi kasi siya ang huling sumalo ng bola at nabitawan ng bola kaya last touch. Si BBM po last touch dito. Last touch rule. Kung tinatawag namin yan sa principle of civil law on damages, on torts and damages, last clear chance. Ang last clear chance na siya ang mapigilan niya kahit diferensya pa yung sa una, kahit may sira, mapipigilan niyang ang pangyayari kung hindi niya muna pinadaanan at chinik niya muna uli. Ganun lang sana po kasimple. Si Christopher de los Santos, hindi dahilan ng overloading. Talagang may mali sa pagkagawa. At nakita mo naman, Christopher, ipiplay ko ulit mamaya, ang dashcam ng dump truck ay hindi pa nakapatong ang dump truck sa span ay nahulog na, nabagsak na, gumuho na ang span na yon. So, ang tanong diyan, wala pong testing na ginawa muna. So, ibig sabihin, wala pang testing at dapat tinestingan muna nila yung koneksyon ng tie rod sa kada sahig. So, yung kotse, overload, napasabay lang ang kotse doon kaya nahulog din siya. Kasi gabi, hindi nila nakita na gumuho na kasi kung umaga yon nakita sana nila na ng dump truck na gumuho, makapreno sana sila. Kasi natural lang naman sa driver na magpreno. Sabi naman Steve Yu, DPWH contractor si Sinjan kasi sila gumawa niyan. Tama po kayo. Kasi siyempre mga politiko na rin na kumuha, nasa bulsa na nila ang 50% na pundo. Kaya ang ginawa ng contractor, nagtipid para makabawi. Ang tanong diyan, wala bang testing? O tama, wala pong testing yan. So, balik tayo sa mga tanong sa taas. Si
Si Teresita sa Palaran, basta bilbilbid, hindi po si Duterte may kasalanan po dito, sir, Ma'am Teresita. Mas may kasalanan pa si BBM po rito. Kasi ang mga tao niya hindi ginawa, hindi muna tinesting bago pinapapasukan ng mga sasakyan. Biro mo, nabuksan nila February 1. February 1 lang. Bakit nila binuksan? Hindi pa pala sila sigurado. So, enjula ko na hindi po matibay yung tulay, na mas matibay ang mukha ng mas makapal ang mukha ng mga kurakot. Lagot ang kontraktor at DPWH. At saka, siyempre, yung kontraktor, ituturo rin nila yung mga politiko na kumuha. Kaya dapat sana, para magkaalam-alaman na, tabla-tabla na lahat. Kasuhan na kagad. Ako, una magkakaso nito, base ito sa nakita ko sa video. Isisave kong video. Magandang umaga, sabi ni D. Boy Baron, garapalang korupsyon na nasa gobyerno. Joseph Adams, minsan kinakalawang, ito, inulit ko lang, hindi pa po, bago pa po yung Joseph. Hindi pa, wala pang kalawang, bagong-bago pang tulay. Okay? Steve, Antonio Vincenzo, mabuhay. Tapos si Steve Yu, Sir to, Dr. Todo, kasi nakita ko manipis yung sahig. Sinabi ko lang, hindi po, wala pong problema ang sahig. Ang problema po yung connector at yung hindi nila na, dapat ginawa nila diskarte na hindi magkaroon ng frequency na papantay ang frequency sa takbo ng mga truck. Bautista Jones, good morning, Toto Kausing. Dapat mapanagot natin ang lahat ng mga may kasalanan. So, nadetermine ko na sino ba may kasalanan dyan. Unang-una, kontraktor. So, dapat ang kontraktor magturo kung sino mga congressman at gobernador at sekretary ang kumuha ng pera mula sa kontrata. Jelly Robles, Linda Lapaceros, God bless, Adela Palangka. Oy, watching, nice I miss you already, Adela Palangka. Matagal lang kitang hindi nakita. Injula Kona, tapos Teresita sa Palaran, nabasa ko na. Si Lex 11, yung coach, nabasa ko na si Lex 11. So tanong dyan, wala bang test? Tama, nabasa ko na. Tapos Christopher De Los Santos, huwag iboto ang 15 senator candidates ni Bongbong. Lahat na po. 15, 12 lang po kandidato niya. Lahat na po na kandidato mga Duterte na kandidato at saka Bongbong Marcos na kandidato, huwag na po natin iboto. Please lang po. Mas iboto natin, suportahan natin si Attorney Harold Respicio na anak ng Isabela. Siya po ang magbabangon sa kahiyan na nakuha ng Isabela dahil sa tulay na gumuho. Ipin de la Rosa, hello po, good morning. May sabuatan ng DPWH at contractor din. Kasama siya, kasama rin mga politiko. So, ngayon, ang nais ko lang sabihin sa mga kakampi ko na imbag na bigat sa mga Ilocano, mga kamsat ko, mayap aabak sa mga kabalengko, maray naaga sa mga Bicolano, tapos magandang umaga sa mga Tagalog, at maayong buntag sa mga Cebuano, maayong buntag sa mga Boholano, at maayong aga sa mga Ilonggo, diyan sa Panay, Negros, or Occidental, tsaka Guimaras. Tapos sa mga sa South Cotabato, sa Barm, madaming Ilonggo diyan. Sa Barm, South Cotabato, Sultan Kudarat, North Cotabato, tsaka Jensan, Sarangani, maraming Ilonggo diyan. So, maayong aga sa inyo tanan. So, tapos sa Zamboanga rin, marami ring Ilonggo diyan, maayong aga. Tapos sa Zamboanga, buenos dias, mi amigos, amigas, damas de noches, damas y caballeros. Tapos, mapita, mga pagare ko sa Lanao del Sur, Agol Lanao del Norte, mapita mambu sa mga pakat ko sa Maguindanao del Sur, Ago Maguindanao del Norte. Sa mga tausog, Marayaw Maynat. Okay. So lahat sa inyo po, magandang umaga, Ma'am Celia Marquez. Baka mamaya pati LGU kasali na nakuha ng pundo ng kontraktor. Ang mayor po, dumidiskarte dyan, sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng PURS permit pag hindi nyo kami bibigyan ng share. Ganun po diskarte ng mga mayor. Tapos yung gobernador, dumidiskarte din. Sir Jean Ford, magandang umaga. Okay. So, Rogelio Kakatapado, Sir Toto,
mali ang disenyo ng tulay pag may dumaan malakas ang uga. O yun, tama ka na uga-uga. Ibig sabihin, nagkaganon-ganon ang tulay kasi umuga-uga. So, yung uga-uga, yun ang nagsira sa kasunod na span. At uga-uga, yan may sariling frequency na sinasabi ko. Paktay ang Marcos administration, dapat kasuhan mo, Atty. Doc Causing. Kaya kasuhan natin sila lahat. Pati si Manny Bunuan. Marcode, di ba po ba kahit nadaan na din sa bridge panel ay naka-design naman po yan sa moving live load. Dapat kasama sa design ng moving live loads. At ang problema na nakita ko rito, ipakita ko sa inyo, napaka-nipis ng ginawang koneksyon. Kaya yan po ang nagdulot ng pagsira. Kasi kung matibay ang connector sa gitna ng between the sahig ng tulay at saka yung rod na kumukonekta sa arko, ay hindi sana nangyari ito. So Christopher De Los Santos sa Atty. Toto, dapat maimbestigahan ang new public market ng bayan ng Torrijos sa Marinduque dahil po ang pundo yan ay para sa new public market. Sige, kumuha ka nga ng mga papel dyan na kaibigang Chris. Tapos magtulungan na lang tayo para sa bayan. Okay? Paki na lang. Tapos alam niyo naman ang email address ko, email niyo lang po sa akin. At ibalik ko, i-play ko uli ipakita ko uli ang litrato ng gumuho na ang tulay. Okay? Ito po 'yon. Para makita ninyong lahat. O, tingnan niyo kita niyo yung yung gumuho. O, kita niyo yung tie rod, hindi man lang, walang naputol na mga tie rod, Ang tie rod ay matibay. So, matibay. Ang hindi matibay, yung koneksyon ng tie rod. Ang koneksyon mahina. Hilaw ang pag-welding. Yan ang problema dito. Dapat special na welding ang ginawa. Yan. Mahina talaga, Ang arko ay matibay, hindi nasira. Yan. Ang tulay, kita mo, matibay ang tulay. Kaya dito lang siya bumagsak. Yung dugtungan sa gitna ng panel sa dulo at saka yung gitna na tulay ay natanggal, naputol. Kaya parang nakita mo parang naputol. So, dyan na muna tayo ngayon at maraming magandang umaga po sa lahat. Matibay din ang arko matibay ang arko. Nati Alquizar, yan ang Marcos admin na sablay, hari ng sablay. Sano presidente ng sablay ba? Pareha lang sila dito 30, puro sablay. Okay. Hanggang dyan lang ngayon at magandang umaga! BBM! Magandang umaga! Secretary Manuel Bunuan ng DPWH. Magandang umaga, Engineer Ray Alconcel na dating Director ng Region 2 DPWH at saka si Engineer Malinab na siyang Director ngayon ng DPWH at lahat ng mga kontraktor na si RD Interior Junior Construction. Kailangan magbayad ka nito. At good morning din sa mga engineers na nagtayo na silang checker. At dahil sa inaprubahan ng check, nakatsingil ang RD Interior na Construction Corporation. Ang RD Interior Construction Corporation po ay siya ang nanalo sa kontrata niyan mula pa sa panahon ni Noynoy Aquino. Dumaan ang panahon ni Duterte ay siya rin ang tumabo ang RD Interior Junior Construction. Pagkatapos, nung bandang uli sa panahon ni Bongbong Marcos, tapos na ang tulay, pero gumawa pa sila ng proyekto. Ang RD Interior ay nag-request pa ng dagdag na 300 billion para daw kuno sa retrofitting at strengthening. Anong ibig po sabihin ng strengthening? Ang strengthening po at saka retrofitting ay ginagawa lamang po ang retrofitting kung may tabingi or hindi naka-align ang mga ginawa. Kaya dapat i-align. Yan ang tawag retrofitting. Alam mo, ang gumawa niyan ay RD Interior. Dapat siya magbabayad ng retrofitting. Ang nangyari dito, gobyerno pa natin nagbayad ng retrofitting. At asa na ba yung kontrata ng retrofitting? Gusto ko pakita sa inyo yung kontrata ng retrofitting.
Nahanap ko yung kontrata ng retrofitting. O, ito. Itong kontrata sa retrofitting, ipakita ko po sa inyo. Ayan. Makita nyo kung sino ang kontraktor. Yan. Kita nyo ba yan? So nakita nyo ang kontrata? Yan po ang kontrata ng retrofitting. Okay? Ang kontrata, basahin natin isa sabay-sabay. Ang Government of the Republic of the Philippines nakipagkontrata sa RD Interior Construction. Yan. So, sole proprietorship, hindi pa korporasyon ha. Tapos, ang opisina nito ay sa Zone 3, Highway Bunton, Tuguegarao City, Cagayan. Represented by Ricardo D. Interior Jr., General Manager. Ang problema dito na red flag, bakit ang ginawa ng DPWH, bakit sila nakipagkontrata sa sole proprietorship? Dapat korporasyon kasi kung mamatay itong tao na si RD Interior, wala na silang sisingilin. Kasi isang tao lang ang business ay sole proprietorship. Dapat ay korporasyon para kung mamatay man ang pinaka-shareholder ay may buhay pa rin ang korporasyon at ito'y magbabayad. O, kaya kita mo dito, ang kontrata, strengthening and retrofitting. Yan. Retrofitting. Yan. Kita nyo yan. Pagkatapos, ang amount, ito, 115. Pinakahuling amount yan, 115,768. Ito pinakahuling kontrata. So, ang pangako dito, matapos sa 6 na buwan. O, pinirma niya. Sino pumirma? Si Regional Director Rinaldo C. Alconcel, yung engineer. At saka si Ricardo D. Interior Jr., yung General Manager daw. O, testigo si Isabelo D. Ginghab Jr., Chief Construction Division. So, managot ka rin. Wilhelmino Araw ay Chief Administrative Officer ng Finance Division. Mananagot din kayo. So, yan po. At ito po yung schedules. Schedules ng mga description ng mga materials na bibilhin at kung magkano ang amount nakalagay dyan. Parang pili mo tawag doon na estimates ito. Estimates ng mga materials. Bill of materials kung minsan tawagin. So, at least, alam niyo yan, nakita niyo na. Sabi na Rogelio Tapada, ako na lang sana nag-design. Yung nga, pare tayong engineer pala, kaka Rogelio. Tapos, Hilbert Labrador, walang malasakit at konsensya si Eric Sylvester Tulfo. Bakit niya tinantanan ang expose niya? Mukhang sa interior design lang po yan ang contractor na yan, di structural. Tapos Marcodi, ang liit pa ng diametro ng tension rod. Talagang maliit, conforme ako. Matibay din ang arko. Anyway, si Steve Yu, yung pumirma, ipatawag yan sa hearing kung may hearing na. So ngayon, nais ko lang po ulitin yung isang araw ang aking vlog na nung last year pa lang, ginisa na ni Erwin Tulfo, Congressman Erwin Tulfo, sa kanyang radio program na Punto Asintado. Ito si Engineer Rinaldo Alconcel. At ang balita daw niya may mga crack-crack. Kaya tinanong niya. Pero alam niya na pala, matagal na niyang alam na mayroong diferensya. Bakit hindi niya dinala sa Quadcom o sa Huadcom o sa Tricom o sa kung anong Comcom? Yan ang problema ni Erwin Tulfo. Tira lang ng tira. Hindi naman niya alam ang ginagawa niya. Kasi nabigyan na ang palad niya ng pera. Nadapuan na ang palad niya, binigyan na siya ng kontraktor na si Rinaldo. Ang kontraktor na si JD, si Ricardo Interior. Yan ha. Hanggang dyan muna tayo ngayon. At magandang umaga po sa lahat. At sana po matanggal na po ang korupsyon. At dito po patuloy pong investigasyon ko
Ang sarili kong investigasyon, hindi ko na po asahan ang gobyerno. At kung ano makuha ko sa investigasyon ko, magsasampa po ako ng reklamo sa ombudsman laban sa mga ito. So nakalista na. Regional Director Reynaldo Alconcel, Regional Director Malinab, tapos yung pumirma si Ricardo D. Interior. Tapos yung mga district engineer dyan, alamin ko kung sino. Lahat ng mga engineers dyan, kakasuhan natin, pati yung mga congressman na naka-assign dyan, ang alam lang nila, pumirma ng impeachment kay Sara. Tapos hindi nila alam kung paano i-check. Kasi lahat sila po, kahit walang pirma dyan, nakatanggap mga yan. Okay? So, Gilbert Labrador, walang malasakit sa Kongreso si Rich. O, tama po kayo. Okay, hanggang dyan lang muna tayo ngayon. Magandang umaga po sa lahat.